Huwag kang magsalita tungkol sa batas dito. Sa kalsadang ito, kami ang batas. Naiintindihan mo? Ang batas ay ginawa para protektahan ang lahat ng mamamayan, Kapitan Mercado, kasama na ang proteksyon laban sa pang-aabuso. Kung gusto niyo akong tiketan, ilabas ninyo ang opisyal na tiket. Sa gitna ng dagat ng usok at busina sa lungsod ng Pag-asa, iisa lang ang simpleng hangad ni Naya Reyes. Ang makauwi at makainom ng mainit na tsaa at makakain ng turon na luto ng kanyang nanay. Ngunit noong hapong iyon, iba ang itinakda ng tadhana para sa kanya. Ang usok mula sa libu-libong sasakyan ay humalo sa mainit na hangin ng hapon, lumilikha ng amoy ng syudad na pamilyar, ngunit nakakasulaso. Bumuntong hininga si Naya, ramdam ang ngalay sa kanyang likod matapos ang maghapong pagpapalipat-lipat mula sa silid-aklatan ng unibersidad patungo sa opisina ng Legal Aid Center kung saan siya nag-uod. Ang kanyang isip ay nakapako pa rin sa mukha ni Mang Dario, isang trabahador sa pabrika na tinulungan niyang gumawa ng salaysay kaninang umaga. Ang mukhang pagod ngunit puno ng pag-asa ng matanda ay patuloy na nagpapaalala sa kanya kung bakit niya pinili ang landas na ito. Hindi para sa pera, hindi para sa kasikatan, kundi para sa kakarampot na katarungan, isang bagay na napakamahal para sa mga maliliit na taong tulad ni Mang Dario. Ang integridad ay parang pundasyon ng bahay, tila bumubulong sa kanyang tainga ang malambing na boses ng kanyang ina, si Nanay Rosa. Isang pangungusap na laging inuulit ng ina sa tuwing nakakaramdam si Naya ng pag-aalinlangan. Hindi ito nakikita, pero kapag nawala, guguho ang lahat ng itinayo. Sa ilalim ng kanyang helmet, napangiti ng tipid si Naya. Ang kanyang ina, isang mananahi na masanay ang mga kamay sa karayom at sinulid kaysa sa paghawak ng cellphone, ang nagsisilbing moral compass niya mula pagkabata. At ngayong hapon, ang kompas na iyon ay nakaturo pa uwi, sa amoy ng bagong pritong turon at mainit na tsaa na tiyak na naghihintay sa kanya. Binilisan ng kaunti ni Naya ang takbo ng kanyang scooter, umaasang makakalusot agad sa traffic sa Nara Avenue na tila walang katapusan. Ang ugong ng mga jeepney na biglang humihinto, ang busina ng mga mainiping motorista, at ang sigaw ng mga nagtitinda ng kwek-kwek at fishball sa gilid ng daan ay nagsama-sama bilang musika ng kanyang biyahe. Doon niya sila nakita. Dalawang figurang nakauniporme ng pulis na nakatayo sa tabi ng kalsada, bahagyang nakatago sa lilim ng puno ng akasya. Ang isa ay mas matanda, medyo malaki ang tiyan. Makapal ang bigot nito habang nakasandal ng tamad sa kanilang mobile patrol motorcycle. Ang isa naman ay mas bata at matikas, nakatayo ng nakaalerto. Ang kanyang mga mata ay matalim na sinusuyod ang daloy ng trapiko, gaya ng isang agilang pumipili ng bibiktimahin. Hindi kinabahan si Naya. Sinisiguro niyang laging kumpleto ang kanyang mga dokumento, rehistrado ang motor, at gumagana ng maayos ang mga ilaw at signal light. Para sa kanya, ang pagsunod sa batas trapiko ay bahagi ng integridad na itinuro ng kanyang ina. Tama ang hinala niya, humakbang pasulong ang mas batang pulis. Itinaas nito ang kamay, senyales para tumabi si Naya. Sa kalmadong galaw, nagsignal si Naya pakanan, binagalan ang takbo, at inihinto ang scooter sa gilid ng daan, ilang metro ang layo sa isang mataong karinderya. Pinatay niya ang makina, itinaas ang visor ng helmet, at mumiti ng magalang. Magandang hapon po, sir, bati niya sa boses na malinaw at puno ng respeto. Lumapit ang mas matandang pulis. May ngiti sa kanyang mukha na tila pilit. Magandang hapon, miss. Pasensya na sa abala. Pwede bang makita ang lisensya at rehistro mo? Mabigat at medyo paos ang boses nito. Opo, sir, sagot ni Naya. Binuksan niya ang compartment ng motor, kinuha ang pitaka, at iniabot ang lisensya at na maayos na nakatago. Kinuha ito ng pulis, sinulyapan sandali at iniabot sa mas batang kasama. Sa puntong ito, mukhang normal na checkpoint procedure lang ang lahat. Masusing sinuri ng batang pulis ang mga dokumento, binabaliktad-baliktad, tila umaasang makakahanap ng kahit maliit na pagkakamali. Nang wala siyang makita, ibabalik na sana niya ang mga papel sa kasama. Gayunpaman, hindi agad ibinalik ng matandang pulis ang mga dokumento kay Naya. Sa halip, umikot ito at sinuri ang scooter ni Naya. Tinitigan ang bawat sulok ng sasakyan. Huminto siya sa likuran. Lumapit ang batang pulis at itinuro ang plaka. Sobrang dumi ng plaka mo, miss.
Hindi na mabasa, sabi nito sa patag na tono, ngunit maihalong akusasyon. Violation yan. Kumunot ang noo ni Naya. Lumingon siya para tignan ang plaka. May kaunting alikabok ng kalsada, na natural lang matapos ang maghapong biyahe sa Maynila. Pero ang mga numero at letra ay malinaw pa ring nababasa at hindi nabubura. Pasensya na po, sir, sabi ni Naya ng mahinahon, pinapanatili ang paggalang. Baka po alikabok lang sa daan, pero nababasa pa naman po ng malinaw. Orihinal na plaka po yan galing Italy, hindi ko po yan ginalaw o tinakpan. Umiti uli ang matandang pulis. Sa pagkakataong ito, ang ngiti ay tila madulas at malamig. Pero ang nasa batas, dapat malinis at maayos ang sasakyan, kasama ang plaka. Mahirap na, baka gamitin sa krimen kapag ganyan. Hay naku, huwag ka ng maraming dahilan. Huminto siya sandali, hinayaang lumutang ang kanyang mga salita. Gusto mo bang ayusin na lang natin dito o titiketan kita ng opisyal? Ang mga katagang ayusin na lang natin dito ay mabigat sa kahulugan. Alam na alam ni Naya ang ibig sabihin nito, areglo. Hindi na ito tungkol sa maruming plaka. Ito ay laro ng kapangyarihan at pangingikil. Isang bagay na madalas niyang marinig sa mga kwento ng kaklase, at maging sa mga kliyente sa legal aid na humihingi ng tulong laban sa hustisyang binabayaran. Nagsimulang manikip ang dibdib niya, hindi dahil sa takot, kundi sa dismaya. Ang pagod sa kanyang katawan ay biglang nawala, napalitan ng matinding pagiging alerto. Naalala niya ang mukha ni Mang Dario. At ang pangaral ni Nanay Rosa. Huminga ng malalim si Naya. Tinitigan niya ng diretso sa mata ang pulis, umaasa pang may matitira itong konsensya. Sa tingin ko po ay wala akong nilabag na batas para tiketan, sir, sabi ni Naya. Mahina ang boses niya, pero bawat salita ay binibigkas ng may diin at paninindigan. Kaya hindi po ako magbabayad ng kahit ano. Ang ingay ng mga busina at makina sa kalsada ay tila humina sa pandinig niya. Ilang pares ng mata mula sa karinderya sa tapat ang nagsimulang tumingin sa kanila ng may kuryosidad. Nang marinig ang mahinahong pagtanggi, nawala ang ngiti sa mukha ni Police Captain, si Mercado. Tinitigan niya si Naya ng may ibang anyo, malamig at mapagbanta. Aba, ngayon ba ay tinuturuan na ng estudyante ang pulis? Ang mainit na hangin ng hapon ay tila nanigas sa paligid ni Naya. Ang pangungusap na iyon ay hindi tanong. Iyon ay deklarasyon ng digmaan. Ang maamong mukha ni Isik Mercado ay napalitan ng matigas na maskara ng otoridad. Bumilis ang tibok ng puso ni Naya. Pero pinilit niyang kumalma. Alam niyang ito ang krusyal na sandali. Kapag nagpanik siya, talo siya. Hindi ko po kayo tinuturuan, sir, sagot ni Naya, pinipigilang manginig ang boses. Sinisikap ko lang pong intindihin kung saan ang violation ko base sa batas. Bilang responsableng mamamayan, karapatan ko po yun. Tumawa ng mapakla si Patrolman Rico, ang mas batang pulis. Humakbang ito palapit, ang kanyang tindig ay tila nanggigipit sa espasyo nila. Karapatan? Nagsasalita ka ng karapatan, pangmamaliit niya. Ang obligasyon mo ay sumunod sa otoridad sa kalsada. Kapag sinabi naming madumi ang plaka mo, madumi yan. Tapos, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code ay nagsasaad na ang mga plaka na hindi nakakabit o hindi pasok sa pamantayan ng DFU ang pwedeng parusahan, sagot ni Naya. Kusang lumabas sa bibig niya ang mga salitang iyon, mga natutunan niya sa klase sa batas na seryoso niyang inaral. Ang plaka ko po ay orihinal at nakakabit, sir. Ang issue ng dumi ay subjective. Itinaas ni Isiki Mercado ang kanyang kamay para pigilan si Patrolman Rico na mukhang sasagot ng pabalang. Ang matatalim niyang mata ay sumipat kay Naya, tila tinatantiya ang dalaga. Nakikita niya ang isang simpleng estudyante na may simpleng scooter, pero ang mga salitang lumalabas sa bibig nito ay hindi pangkaraniwan. Ang babaeng ito ay hindi takot, o mas tamang sabihin, magaling niyang itago ang takot sa likod ng lohikal na katwiran. Miss, nag-aabogado ka ba? Tanong ni Isik Mercado. Nagbago ang tono niya, halong inis at kuryosidad. Estudyante po ako ng Visual Communication Design, tapat na sagot ni Naya. Pero naniniwala po ako na dapat alam ng bawat Pilipino ang batas. Para hindi madaling maloko.
Ang huling pangungusap ay tila isang sampal na walang palad sa dalawang pulis. Namula ang mukha ni Patrolman Rico sa galit. Sobra na ito. Isang babaeng estudyante, nangangahas na magparinig sa kanila sa publiko. Ang mga tao sa karinderya ay hindi man naririnig ang usapan, pero ang kanilang mga tingin ay sapat na para masaling ang ego ng mga pulis. Tama na yan, huwag ka ng madaming satsat, bulyaw ni Patrolman Rico. Naubos na ang pasensya niya. Mabilis niyang inabot ang susi ng motor ni Naya na nakasaksak pa. Iho-hold namin ang motor mo bilang ebidensya. Tubusin mo sa presinto bukas. Nang makita ang galaw na iyon, isang alarma ang tumunog sa utak ni Naya. Lumampas na ito sa guhit. Mula sa pananakot, naging tangkang pangangamkam na ng ari-arian. Mas mabilis ang naging reflex ni Naya kaysa sa kanyang takot. Habang bahagyang iniaatras ang katawan, ang kanyang malayang kamay ay mabilis na gumalaw patungo sa cellphone na nakakabit sa phone holder ng manibela. Sa isang mabilis at sanay na galaw ng hinlalaki, pinindot niya ang record button ng video. Nakaset ang kanyang phone na manatiling madilim ang screen habang nagre-record, isang feature na inihanda niya para sa emergency. Ang maliit na lente sa likod ay naging saksi, nire-record ang bawat kilos at salita. Teka lang, sir, sabi ni Naya. Sa unang pagkakataon, tumaas ng bahagya ang boses niya. Sapat na para mapahinto ang kamay ni Patrolman Rico ilang pulgada mula sa susi ng motor. Hindi niyo pwedeng kunin ang motor ko nang walang warrant o legal na basehan. Anong batas ang pinapairal niyo? Ang batas ay kami ang otoridad dito, sabad ni Isik Mercado ng may inis. Nararamdaman niyang nawawala na sa kontrol ang sitwasyon. Ang balak lang naman sana ay makakubra ng pangmeryenda mula sa mukhang inosenteng estudyante. Pero nagkamali sila. Ang babaeng ito ay makunat pa sa goma. Nanlalaban ka sa pulis? Ibang kaso na iyan. Hindi po ako nanlalaban, matatag na sagot ni Naya. Ipinaglalaban ko lang ang karapatan ko. Kung gusto niyo akong tiketan ng legal, sige po, ilabas niyo ang ticket booklet. Tatanggapin ko ng maluwag sa loob at magkita na lang tayo sa korte. Isang mapanganib na bluff. Alam ni Naya iyon. Pero alam din niya na ang mga tiwaling gaya nila ay ayaw sa abala ng proseso sa korte para lang sa gawa-gawang violation. Natahimik ang dalawang pulis. Nagkatinginan sila, nag-uusap gamit ang mata. Naipit sila sa sitwasyong sila rin ang gumawa. Ang pagtiket ng legal ay abala at walang kita. Ang pagpapakawala naman sa kanya ay kawalan ng e-faced o dangal lalo na matapos ang sagutan. Samantala, ang mga tingin mula sa karinderya ay lalong tumatalim. Isang matandang lalaking humihigop ng kape ang hindi na kumukurap sa pagtingin sa kanila. Bumagal ang takbo ng oras. Naramdaman ni Naya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pero pinanatili niya ang tindig. Tuwid ang katawan, diretso ang tingin, walang senyales ng pag-atras. Patuloy sa pag-record ang kanyang cellphone, kinukuha ang ekspresyon ng pagkabigo at pagkalito sa mukha ni Isik Mercado at Patrolman Rico. Sa huli, bumuntong hininga ng padabog si Isik Mercado. Mabigat ang desisyon pero hindi sulit ang laro. O CJ. Pagbibigyan ka namin ngayon, asik niya, pilit na binabawi ang natitirang angas. Pero sa susunod, linisin mo iyang motor mo. Makaalis ka na. Hinablot niya ang mga dokumento mula sa kamay ng kasama at padarag na iniabot kay Naya. Mag-ingat ka, tanda namin ang mukha mo, bulong ni Patrolman Rico habang kinukuha ni Naya ang lisensya. Isang huling banta na puno ng puot. Nang walang ibang sinabi, tumalikod ang dalawang pulis papunta sa kanilang motor. Pinaandar ang makina ng maingay at humarurot paalis, nilamon ng trapiko. Nakatigil lang si Naya sa kanyang scooter, tila napako sa pwesto. Hinihingal siya na parang katatapos lang tumakbo sa marathon. Doon niya naramdaman. Nanginginig ang mga kamay niyang nakahawak sa manibela. Ang adrenaline na bumuhay sa kanya kanina ay humupa na, nag-iwan ng panghihina at galit sa kanyang dibdib. Yumuko siya. Nanginginig ang daliri habang in-stop ang recording at sinigurong ligtas ang video file sa hidden folder. 2 minutes at 47 seconds. Ang ebidensya ng kabulukan nakakatapos lang mangyari. Iba ang pakiramdam ng pag-uwi. Bawat busina ay parang sigaw. Bawat ilaw ng sasakyan ay parang matang nanlilisik.
Ang anino ng dalawang pulis ay tila nakasunod sa kanya. Ngayon lang naramdaman ni Naya na napakaliit niya at napaka-vulnerable sa sarili niyang lungsod. Ang simpleng gate ng kanilang bahay ay nagmistulang pinto ng langit. Ipinark niya ang scooter sa maliit na garahe sa tabi ng tambak ng mga telang hinihintay bordahan ng kanyang ina. Pagpasok niya, ang amoy ng tsaa at bagong lutong turon ay sumalubong sa kanya, gaya ng inaasahan. Nakaupo si Nanay Rosa sa sala, nagtutupi ng mga barong Tagalog na katatapos lang niyang tahiin. Tumingala si Nanay Rosa nang marinig ang pagbati ni Naya. Ang mainit ng ngiti ng ina ay agad na nawala. Alam ng ina. Nakikita niya ang tensyon sa balikat ng anak. Ang bakas ng bagyo sa mga mata nitong karaniwan ay maaliwalas. Anong nangyari, nak? Bakit namumutla ka? Malambing niyang tanong, binibitawan ang tela para ibigay ang buong atensyon sa kaisa-isang anak. Hindi na napigilan ni Naya. Sa harap ng kanyang ina, gumuho ang kanyang pader. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa paratang sa maduming plaka, ang mainit na sagutan sa kalsada, hanggang sa huling bulong ng banta. Sinabi rin niya ang tungkol sa video na nakuha niya. Tahimik na nakinig si Nanay Rosa. Dahan-dahang tumigas ang kanyang maamong mukha. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malalim na dismaya, hindi kay Naya, kundi sa sistemang nagpapahintulot sa ganitong pangyayari. Nang matapos si Naya, natahimik sandali si Nanay Rosa. Tinitigan niya ang anak ng maihalong pagmamalaki at pag-aalala, saka nagtanong ng isang bagay na magdidikta ng kanilang susunod na hakbang. Ano ngayon ang gagawin mo sa ebidensyang yan, anak? Ang tanong ay nakabitin sa hangin sa mainit na sala, mas mabigat pa sa amoy ng tsaa. Hindi lang ito tanong tungkol sa 2 minutong video. Tanong ito tungkol sa tapang, sa konsekwensya, at sa landas na pipiliin ni Naya. Tulak ng hindi inaasahang sangang daan, yumuko si Naya at tinitigan ang madilim na screen ng kanyang cellphone. Naroon ang sandata na isa ring bomba. Hindi ko po alam na tapat niyang bulong. Ang boses na kanina ay matapang sa harap ng pulis ay ngayon ibasag na. Takot ako. Nakita nila ng malinaw ang mukha ko. Alam nilang estudyante ako. Paano kung hanapin nila ako? Paano kung may gawin sila sayo? Ang takot na kanina pa niya kinikimkim ay umapaw na. Ang mukha ni Patrolman Rico na puno ng galit at ang banta nito ay nagpaulit-ulit sa isip niya. Napakalaki at napakatakot ng mundo, samantalang siya ay isang simpleng babae lang na mailumang scooter. Tumabi si Nanay Rosa sa anak sa luma nilang sofa. Hindi niya agad niyakap o pinatahan. Ipinatong lang niya ang kanyang mainit na kamay sa nanginginig na kamay ni Naya. Ang mga kamay na ilang dekada nang gumagawa ng sining mula sa tela ay naglilipat ng lakas ng walang salita. Normal lang ang matakot, nak, mahinang sabi ni Nanay Rosa. Tanda yan na mayroon kang mahalagang pinoprotektahan. Pero huwag mong hayaang ang takot ang magpatahimik sa'yo kung alam mong tama ka. Ang katotohanan ay parang araw, patuloy niya sa kalmadong boses. Hindi ito maitatago habang buhay. Pero kapag tinitigan mo ng diretsyo, pwede kang mabulag. Kailangan mong malaman ang tamang paraan para hayaan itong sumikat para makita ng lahat ng hindi sila nasasaktan. Tumingala si Naya sa ina. Sa mata ng simpleng mananahing ito, walang pag-aalinlangan, tanging karunungan na hinasa ng panahon. Ang video na iyan ang katotohanan mo, dagdag ni Nanay Rosa. Pero kung ipapakalat mo iyan sa internet ng dahil sa galit, babalik ta rin nila ang kwento. Sasabihin nilang emosyonal ka, nagpapapansin. Aatakehin nila ang pagkatao mo, hindi ang ginawa nila. Kailangan mong ilabas yan hindi bilang bugso ng damdamin, kundi bilang katotohanan. Isang ebidensya na malamig at hindi matututulan. Diba, yan ang galing mo? Visual communication. Biglang nagliwanag ang isip ni Naya. Hindi nawala ang takot pero nakakita siya ng daan. Tama ang nanay niya. Hindi siya dapat maging biktima na nagagalit. Dapat siyang maging matalinong tagapaglahad. Ang laban sa loob niya ay nagbago. Hindi na kung dapat ba, kundi paano. Sa sumunod na oras, ang sala ng kanilang simpleng bahay ay naging war room. Gamit ang lumang laptop, nagsimulang magtrabaho si Naya. Nasa tabi niya si Nanay Rosa, inaabutan siya ng tsaa at turon, isang tahimik ngunit matatag na taga-suporta. Inilipat ni Naya ang video file at pinanood ito ulit.
Sa pagkakataong ito, hindi bilang biktima, kundi bilang editor. Bumalik ang galit pero hindi na ito sumasabog. Ibinuhos niya ito sa bawat tumpak na click ng mouse. Maingat na nilagyan ni Naya ng subtitles ang bawat linya, sinisigurong ang bawat salita ng mga pulis ay mababasa ng malinaw at walang puwang para sa maling interpretasyon. Hindi siya naglagay ng dramatikong musika. Hinayaan niyang ang nakakailang nakatahimikan at ingay ng trapiko ang maging tapat na background. Sa simula ng video, naglagay siya ng simpleng teksto, lokasyon, Nara Avenue, lungsod ng Pag-asa. Oras, bandang hapon. Gusto ko lang umuwi. Maingat din niyang nilagyan ng blur ang kanyang sariling plaka. Paraan ito para ipakita na ang layunin niya ay hindi ang personal na ganti, kundi ang mas malaking hustisya. Nang matapos, ipinakita niya ito kay Nanay Rosa. Tumango ang ina. Maganda. Malinaw. Totoo. Matapang. Binuksan ni Naya ang kanyang Twitter account. Kumabog ulit ang dibdib niya. In-upload niya ang 2 minutes 47 seconds na video. Sa caption, dahan-dahan niyang pinili ang mga salita. Magandang gabi. Isa po akong estudyante sa lungsod ng Pag-asa. Kaninang hapon, nakaranas ako ng hindi maganda sa 2 pulis habang pauwi. Pinaratangan ako ng violation na hindi ko ginawa at inalok ng areglo. Tumanggi ako. Ganito po ba dapat ang mga alagad ng batas? Paki-explain po. Tinag niya ang official account ng lokal na police district at nagdagdag ng hashtag na pinag-isipan niyang mabuti, babae lalaban. Sa isang malalim na paghinga, pinindot ni Naya ang T-post. Tapos na. Pakawala na ang video sa digital na mundo. Sa mga unang minuto, walang nangyari. Katahimikan lang sa timeline kasabay ng tiktak ng orasan. Nagkatinginan sina Naya at Nanay Rosa. Sayang lang ba ang lahat? Tapos, pumasok ang unang notification. Isang like. Isang retweet mula sa hindi kilalang account. Isa pa. At isa pa. Sa loob ng ilang minuto, bumuhos ang interaction. Naglabasan ang mga komento. Grabe, parang holdapper na naka-uniforme. Naranasan ko rin to sa kanila. Parehong modus. Bilib ako sa tapang mo, ate. Alam ang batas. Stay safe po. I-viral natin para makita ng mga boss nila. Walang tigil sa pag-vibrate ang cellphone ni Naya. Ang retweets ay lumobo mula 10, naging 100, naging 1,000. Isang influencer na may libu-libong followers ang nag-share nito. At mula doon, sumabog na. Nagsimulang magpadala ng mensahe ang mga kaibigan niya sa unibersidad. Wala man ang pangalan ni Naya sa post, kilala siya ng mga nakakaalam. Maya-maya, ang babae lalaban ay naging trending topic sa lungsod. Ilang online news portal ang nagsimulang magsulat tungkol dito. Nakatulala sina Naya at Nanay Rosa sa laptop, saksi kung paano ang maliit na bolang nyebe na pinagulong nila ay naging isang malaking avalanche. Nakakatakot pero nakakagaan din ng loob. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Naya na hindi siya nag-iisa. Libu-libong tao ang naging saksi kasama niya. Kinagabihan, isang malaking national news portal ang naglabas ng artikulo tungkol sa viral video ng estudyante na lumaban sa mga pulis na nangungutong. Sa loob ng artikulo, may update na nagpatigil sa puso ni Naya. Naglabas ng official statement ang police district. Lumapit si Nanay Rosa at binasa nila ito. Maikli, diplomatiko at malamig. Bilang tugon sa video na kumakalat sa social media, magsasagawa kami ng internal investigation para iberipika ang katotohanan nito. Hinihinalang nagkaroon lamang ng hindi pagkakaintindihan, misunderstanding, sa komunikasyon sa pagitan ng mga operatiba at ng motorista. Hinihikayat ang publiko na manatiling kalmado at huwag magpakalat ng hindi kumpirmadong impormasyon. Binasa ni Naya ang mga kataganang paulit-ulit. Hindi pagkakaintindihan. Hindi kumpirmadong impormasyon. Ang mga salitang ito ay mas masakit pa sa bulyaw ng pulis kanina. Hindi sila tumanggi pero hindi rin sila umamin. Ang karanasan niya ay pinaliliit bilang simpleng misunderstanding. Ang saya ng suporta ng publiko ay napalitan ng mapait na katotohanan. Hindi na ito laban sa 2 pulis. Laban na ito sa isang institusyong protektado at matibay.
Ayaw nilang aminin, bulong ni Naya. Sabi nila, hindi pagkakaintindihan lang. Dumating ang umaga ng walang dalang bagong pag-asa. Maputla ang sikat ng araw sa bintana. Buong gabi, hindi nakatulog si Naya. Paulit-ulit sa isip niya ang eksena sa kalsada at ang statement ng pulisya. Sa hapagkainan, tanging tunog ng kutsara at tinidor ang naririnig. Naghain si Nanay Rosa ng sinangag, itlog at tuyo, paborito ni Naya. Isang maliit na paraan para ibalik ang normalidad. Sinusubukan nilang paliitin ang issue, basag ni Nanay Rosa sa katahimikan. Kalmado pa rin ang boses, pero may halong bakal. Sa kasaysayan, ganyan talaga ang ginagawa ng mga nasa kapangyarihan kapag kaharap ang katotohanan. Bihira nilang atakihin ang katotohanan ng direkta. Ang inaatake nila ay ang kredibilidad ng nagsasabi nito. Walang ganang hinalo ni Naya ang pagkain. Ano nang gagawin ko, Nay? Tanong niya. Ang daming sumuporta kagabi. Pero dahil sa statement ng pulis, parang nabuhayan ng loob ang mga bashers. Kumain ka muna, utos ni Nanay Rosa. Hindi makakapag-isip ang gutom. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sinubukan ni Naya kumain. Unti-unti bumalik ang lakas niya. Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang social media. Tuloy ang suporta, trending pa rin ang hashtag. Pero gaya ng sabi ng ina, may nagbago. Sa gitna ng mga papuri, may mga negatibong komento na. Mga account na walang profile picture, tila organisado ang pag-atake. Papansin lang yan, gusto mag-viral para magka-endorsement. Baka naman siya talaga ang mali. Sinadya niyang galitin ang pulis para i-record. Utak biya. Masyadong maarte. Masyadong marunong. Ganyan talaga ang kabataan ngayon, walang respeto sa otoridad. Nanlumo si Naya. Ang mga salitang ito mula sa mga estranghero ay parang mga karayom na tumutusok sa kanya. Mas masakit pa ito sa personal na atake. Inaatake na ang kanyang pagkatao. Ang rurok ay nang may isang anonymous account na nag-reply ng isang litrato. Litrato ni Naya mula sa website ng universidad noong tumanggap siya ng award. Ito siya Naya Reyes. Estudyante ng Visual Communication Design. Nagmamagaling pero walang respeto sa pulis. Nanlamig si Naya. Ang pangalan niya, kurso, mukha, lahat ay nasa publiko na. Target na siya ng kahit sinong gustong manakit. Hindi na ito tungkol sa insidente sa kalsada. Personal na ito. Nanginginig ang kamay niyang binitawan ang cellphone. Nasusuka siya. Bago pa siya makahuma, isang email ang pumasok. Galing kay Sir RD, ang academic advisor niya. Subject, paanyaya sa pulong sa opisina ng dekano. Bumilis ang tibok ng puso ni Naya. Nay, pinapatawag ako ng dekano, sabi niya ng mahina. Tinignan siya ni Nanay Rosa ng may pag-aalala. Harapin mo nang nakataas ang noo. Wala kang ginawang masama. Bandang tanghali, nakaupo si Naya sa harap ng malaking mesa ni Dian Soriano. Katabi nito si Sir RD. Formal at malamig ang silid. Si Dian Soriano, na karaniwang mabait, ay seryoso ngayon. Napanood na naming lahat sa faculty ang video, panimula niya. Nakikisimpatya kami sa nangyari sa'yo. Medyo nakahinga si Naya. Salamat po, sir. Pero, dugtong ng dekano at doon nagbago ang tono. Ang ingay na nilikha ng video ay umabot na sa admin. May mga tumawag na rin sa amin mula sa labas. Bilang institusyon, responsibilidad naming pangalagaan ang pangalan ng universidad. Sumalo si Sir RD sa mas malumanay na boses. Ang ibig sabihin, Naya, baka mas makakabuti kung hindi na pahabain ito sa publiko. Baka pwedeng i-take down mo na ang post at ayusin ito sa internal na pamamaraan, idaan sa pamilyadong usapan. Gumuho ang mundo ni Naya sa ikalawang pagkakataon. Pamilyadong usapan. Ang universidad na dapat ay tanggulan ng kaalaman at katotohanan ay hinihiling sa kanya na makipagkompromiso sa kawalang katarungan para sa ipangalan ng eskwelahan. Pakiramdam niya ay trinaydor siya. So hinihiling niyo po na burahin ko ang video at hayaan na lang silang makalusot, tanong ni Naya, basag ang boses sa sama ng loob. Nagmumungkahi lang kami ng pinakamainam para sa lahat, sagot ni Dian Soriano, umiiwas ng tingin. Umuwi si Naya na blanko ang pakiramdam. Galing na sa lahat ng direksyon ang pressure,
mga troll sa internet at ngayon ang sarili niyang eskwelahan. Nang hapong iyon, dumating ang sunod na dago. Isang bagong balita ang lumabas. Resulta ng internal investigation. Binasa ito ni Naya nang pigil ang hininga. Ang artikulo ay nagsasabing napatunayan na lumabag sa proseso sina Chief Mercado at Patrolman Rico. Pero ang parusa, reassignment o paglilipat lang sa ibang unit para sa evaluation tinang ilang buwan. Walang suspensyon, walang public apology, walang pag-amin sa tangkang pangingikil. Para itong isang malaking biro. Isang sampal sa mukha ni Naya at sa libu-libong sumuporta sa kanya. Malinaw ang mensahe ng sistema, hindi nyo kami kayang tibagin. Humiga si Naya sa kama, niyakap ang tuhod. Pakiramdam niya ay napakaliit niya. Lahat ng tapang at sakripisyo niya ay parang nawala ng saysay. Nanalo sila. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone sa tabi niya. Mensahe mula sa unknown number. Hindi niya pinansin. Siguro spam o basyo na naman. Nag-vibrate ulit. Parehong mensahe. Sa huli, tinignan niya rin. Pagbukas niya, litrato lang ang laman. Hindi salita, hindi banta, kundi litrato ng gate ng bahay nila na kulay lumot. Kuha ito mula sa kabilang kalsada, mababa ang anggulo. Malinaw na kinuha lang ito kani-kanina lang. Ibig sabihin, may tao sa labas. Nagmamasid. Tumigil ang mundo ni Naya. Ang gate na araw-araw niyang dinadaanan ay nagmukhang nakakatakot. Ang anggulo ng litrato ay nagpapahiwatig na ang kumuha ay nagtatago, parang hayop na nag-aabang ng biktima. Tumigil ang paghinga ni Naya. Hindi na ito jera sa internet. Nasa tapat na ng pinto nila ang banta. Nay, bulong niya. Hindi na siya makapagsalita. Iniabot niya ang cellphone sa ina. Kinuha ito ni Nanay Rosa. Pinaningkitan ang mata. Ilang segundo ang lumipas. Nakita ni Naya na bumagsak ng bahagya ang balikat ng ina. Nanginginig ang kamay na may hawak ng phone. Sa unang pagkakataon, nakita ni Naya ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Pero saglit lang yun. Huminga ng malalim si Nanay Rosa, binalik ang tapang sa mukha, at hinawakan ang kamay ni Naya. Mahigpit. Hindi tayo ligtas dito, mahina niyang sabi. Dali-daling sumilip si Naya sa bintana. Tahimik at madilim ang kalsada. Walang tao, walang sasakyan. Pero ang katahimikan ang mas nakakatakot. Ang bantang hindi nakikita ay mas masahol. Mag-report tayo sa pulis, Nay, tanong ni Naya, kahit alam niyang katawa-tawa yun. Umiling si Nanay Rosa. Magrereklamo ka sa pulis laban sa pulis? Tatawanan lang nila tayo. Hihingi sila ng ebidensya. At kahit may ebidensya, sinong pagkakatiwalaan natin? Doon na bumigay si Naya. Umiyak siya sa balikat ng ina. Buburahin ko na ang video, Nay. Magso-sorry ako. Sasabihin kong misunderstanding lang. Gagawin ko lahat basta tumigil sila. Takot ako para sa'yo. Niyakap siya ng mahigpit ni Nanay Rosa. Tahan na, nak. Tahan na. Biglang tumunog ulit ang cellphone ni Naya. Tawag naman mula sa unknown number. Sila na yan, panik ni Naya. Mananakot na sila. Huwag mong sagutin, Nay. Pero tinignan ni Nanay Rosa ang screen ng may determinasyon. Hindi. Hindi tayo pwedeng magtago sa takot. Harapin natin, nak. Inilagay niya sa loudspeaker. Pinigil ni Naya ang hininga. Hello, nanginginig niyang sagot. Tahimik sa kabilang linya sandali. Tapos, isang boses ng babae, kalmado at propesyonal, ang sumagot. Magandang gabi. Ito ba si Naya Reyes? Nagkatinginan ang mag-ina. Hindi ito ang boses na inaasahan nila. Opo, ako nga. Sino to? Ako si Marga Kirana. Journalist ako ng Bayan News, sagot ng boses. Isang journalist. Napalitan ng pagdududa ang takot. Saan niyo nakuha ang number ko? Pasensya na kung nabigla ka, sabi ni Marga, tila sanay na sa ganitong reaksyon. Alam kong takot ka at wala kang pinagkakatiwalaan ngayon. Hindi kita pipiliting magsalita. Gusto ko lang malaman mo ang isang bagay. Kakampi mo ako. Naniniwala ako sa kwento mo. Naniniwala ako sa kwento mo.
Parang tubig sa disyerto ang mga salitang iyon. Paano ako maniniwala sa inyo? Tanong ni Naya. Normal lang na magduda ka, sagot ni Marga. Pero paano kung may sabihin ako sa iyong wala sa video mo? Alam kong pinaratangan nilang madumi ang plaka mo at sumagot ka gamit ang Republic Act 4136. Alam ko ring umatras lang sila nang mapansin nilang nakatingin na ang mga tao sa karinderya. Wala ang mga detalyeng iyan sa social media. Nagulat si Naya. Sinenyasan siya ng ina na makinig. Paano niyo nalaman? Bumuntong hininga si Marga. Dahil may ginawang napakatindi ang video mo, Naya. Nagbigay ito ng lakas ng loob sa isang tao. Isang tao sa loob ng sistema na pagod na sa nakikita niyang kawalang katarungan. Tinawagan niya ako kaninang umaga. At hindi siya pumunta ng walang dala. Kumabog ang dibdib ni Naya sa pag-asa. May ibinigay siya sa aking kopya ng 5 iba pang reklamo, pagpapatuloy ni Marga, lahat nangyari nitong nakaraang 3 buwan. Ang inirereklamo, ang 2 parehong pulis na humuli sa'yo. Parehong modus. Haharangin dahil sa maliit na bagay tapos aalukin ng areglo. Huminto sandali si Marga bago nagpatuloy ng maseryoso. At ang 5 reklamong ito. Sadyang tinabunan. Nilagyan ng label na lack of evidence at isinara ng walang aksyon. Natahimik ang sala. Nanlaki ang mata ng mag-ina. 5 ibang biktima. Ebidensya ng organisadong kalokohan. Nabago ang lahat. Hindi na lang ito kwento ni Naya. Ebidensya ito ng sistematikong korupsyon. Tumulo ang luha ni Naya, pero luha na ito ng ginhawa. So hindi ako nag-iisa, bulong niya. Hindi, matatag na sagot ni Marga. Hindi ka nag-iisa. Inaatake ka nila ng personal para maramdaman mong mag-isa ka. Pero gamit ang ebidensyang to, babaguhin natin ang kwento. Hindi na ito tungkol sa isang estudyante. Tungkol na ito sa pattern ng korupsyon. Pero, dagdag ni Marga, kailangan ko ang permiso mo. Kapag inilabas natin to, mas malaking jera ang haharapin natin. Handa ka ba? Mas mabigat ang tanong na ito. Pero hindi na lumingon si Naya. Tumango si Nanay Rosa, may ngiti ng pagmamalaki. Bumalik na ang lakas nila. Inilapit ni Naya ang bibig sa telepono. Handa ako. Gawin natin. Nang gabing iyon, hindi nawala ang takot, pero naging gasolina ito ng tapang. Binuo nila ang plano. Bilang veteranong investigative journalist, inilatag ni Marga ang plano. Hindi natin ilalabas ngayon. Bukas ng alas 5 ng umaga. Pagkagising ng mga tao, ito ang bubungad sa kanila. Hawak natin ang naratibo buong araw. Sumang-ayon sila. Sinulat ni Naya ang detalyadong kronolohiya. Binuo naman ni Marga ang artikulo na nag-ugnay sa kwento ni Naya at sa 5 iba pang reklamo. Nagtimpla si Nanay Rosa ng kape para manatili silang gising. Pagsapit ng madaling araw, sumabog ang digital bomb sa lungsod ng Pag-asa. Inilabas ng Bayan News ang headline, "Hindi misunderstanding, pattern ng pangingikil ng mga pulis na bunyag." Inilantad ang 5 kaso. Sinimulan sa kwento ni Naya, suportado ng viral video, at sinundan ng analisis ni Marga tungkol sa 5 tinabunang reklamo. Tinapos ang artikulo sa mga tanong na direktang para sa hepe ng pulisya. Bakit inignora ang mga reklamong ito? Sino ang nagtabon? Sapat ba ang reassignment para sa pangingikil? Mas matindi ang naging epekto nito. Kung ang unang video ay bato sa lawa, ito ay malaking tipak na lumikha ng tsunami. Nagalit ang publiko hindi lang sa 2 pulis, kundi sa institusyong nagsinungaling at nagtakip sa kanila. Nagtrend ang ibulgarang pulisya. Kinipkip ng mga GC stations ang balita. Nagsalita ang mga abogado at politiko. Masyado nang malaki ang pressure para ignarahin. Kinahapunan, nagpatawag ng emergency press conference ang police district sa pangunguna mismo ng regional director. Nakaupo si Naya at Nanay Rosa sa harap ng lumang V, naghihintay. Nang lumabas ang pagod na mukha ng opisyal, hinawakan ni Naya ang kamay ng ina. Iba na ang tono ng presscon. Wala nang angas. Nagsimula ang hepe sa paghingi ng tawad sa publiko. Pagkatapos, sa seryosong boses, inanunsyo ang desisyon. Nagpasya kaming patawan ng pinakamabigat na parusa ang 2 sangkot, anya.
Simula sa araw na ito, sina Esith Mercado at Patrolman Rico ay tinatanggal sa serbisyo, dishonorable discharge, mula sa pambansang pulisya. Tumahimik ang sala ni Nanaya. Dishonorable discharge. Sasampahan din sila ng kasong kriminal, dagdag ng hepe. At hindi lang yun. Ang pinuno ng Internal Affairs na nagpabaya sa mga naunang reklamo ay tinanggal na sa pwesto at iniimbestigahan. Tinapos ang statement sa mensahe para kay Naya. Humihingi kami ng paumanhin kay Gigi, Naya Reyes sa trauma na dinanas niya. Ang kanyang tapang ay nagsilbing paalala sa amin na maglinis ng bakuran. Doon na bumuhos ang luha ni Naya. Luha ng tagumpay at ginhawa. Niyakap siya ni Nanay Rosa. Nagtagumpay sila. Nanalo ang katotohanan. Lumipas ang ilang linggo. Humupa ang gulo pero nanatili ang epekto. Nakilala si Naya bilang simbolo ng tapang ng kabataan. Inimbitahan siya sa mga forum sa universidad. Napilitan ng lokal na pamahalaan sa tulong ng mga DI na maglunsad ng independent platform para sa mga reklamo. Isang hapon, habang tumutulong si Naya kay Marga sa opisina ng Bayan News, lumapit ang isang payat na lalaki. Ikaw si Naya, di ba? Tumango si Naya. Ako. Ako yung isa sa 5 nagreklamo na hindi pinansin, sabi ng lalaki. Gusto ko lang magpasalamat. Dahil sa tapang mo, nagkapag-asa ako ulit. Ang sandaling iyon ang nagbigay ng bagong kahulugan sa lahat. Natapos ni Naya ang pag-aaral bilang cum laude at tinanggap ang alok na magtrabaho sa Bayan News, hindi lang bilang designer, kundi bilang junior journalist sa ilalim ni Marga. Isang taon matapos ang insidente, nakaupo ulit si Naya sa sala ng kanilang bahay. Amoy mainit na tsaa. Sa tabi niya, nagbuburda si Nanay Rosa sa isang piraso ng tela ng barong. Iba ang disenyo ngayon, mga maliliit na sibol na tumutubo mula sa bato. Bagong design, Nay, tanong ni Naya. Tumingala si Nanay Rosa at ngumiti ng payapa. Ang tawag dito ay sibol ng tapang. Paalala na kahit sa pinakamatigas na lupa, may tutubong buhay basta matibay ang ugat. Tumingin si Naya sa labas ng bintana. Maaliwalas ang langit sa lungsod ng Pag-asa. Alam niyang marami pang laban ang darating. Pero hindi na siya takot. Nahanap niya ang lakas hindi sa galit, kundi sa katotohanan, sa pagtutulungan at sa mainit na tsaan ng kanyang ina. Handa na siya. Ang kwento ni Naya ay nagtuturo sa atin na ang isang tasa ng tsaa sa hapon ay pwedeng magkaroon ng ibang kahulugan. Isa ay para sa kapayapaan at ang isa ay selebrasyon ng tapang. Pinatunayan niyang sa likod ng ordinaryong tao ay may lakas na naghihintay lang ng mitsa para mag-alab. Dahil ang tapang ng isa, kapag sinamahan ng katotohanan at suporta ng iba, ay kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan patungo sa katarungan. Minsan, ang malaking pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang, ang pagtangging manahimik sa isang checkpoint sa kalsada.